Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi kaming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, ambal nga pagkaan nito. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ta. Dali na. Mag-Lacto Papi na ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi. Hindi ka nunaya. Lacto Papi taluwas. Sige na. Lacto Papi. Kahapi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio og Tibok Pilipinas, alas 12:05 sa udto. Mga galamay ngudto, kumusta? Welcome sa lain na sad nga episode, laing edition sa atong tulumanon, ang balaod ug ang katawhan. Inyo ning madungog matag Lunes ug Miyerkules alas 12 hangtod sa alauna. Usa ka oras nga programa, mainly maghisgot may tungod sa mga balaod ug unsay relevant sa mao mga balaod nganha kaninyo among kaigsuonan. Pansadili pa mi maghisgot, muuna mi hisgot ining breaking news nato. Kami di ay ang inyong mga alagad sa Kaanginan. Ako si Jun Carillo. Ako sab ang inyong abogado sa Kaanginan. Ako si Attorney Miko Sanchez Sabaliero. Sa dili pa mi maghisgot si Attorney Miko mga higala sa among hisgutan nga balaod, ni ay breaking news. Subo ning palandungon kay tulo ka mga estudyante sa high school, usa ka public high school sa San Jose dito sa Tacloban, Leyte. Karong buntag, di pa lang dugay, pipila ka oras pa lang. In fact, developing story pa ni, kuwang panis ubang mga detalye, apan ang detalye nga among nahibawan, ug in fact, ato na ning gi-post sa atong Bantay Radio Cebu nga Facebook page. Tulo ka mga batanong estudyante, high school man ni Attorney Mix, ato pa mga teenagers ni. Yes. No? Sa usa ka publikong high school, nangamatay sa usa ka school shooting pagpamusil sud sa usa ka eskwelahan San Jose National High School sa Tacloban karong adlaw Lunes, Hunyo 22, 2026. Pinasikad sa pasiunang report nga nadawat, usa ka minor de edad ang gidakop sa mga pulis, samtang padayon pa ang ilahang operation pag tuki niining hitabua
Wa pa gani ningan sa mga biktima o sa mga lalaki ba mga babae. Basta ka siguro ta kay high school students man ni sila sa usa ka usa ka tunghaang sekundarya dito sa Tacloban. So mga teenagers gini kanus aman mo graduar o grade 6. So 12 so naani sa mga 13, 14, 15, 16, 17. Mao nay mga edad sa mga high school students, no? Padayon pa ang gipaladman nga investigasyon sa kapulisan mahitungod niini unsay motibo. Dili pa na nato matuki o dili pa na nato masulti sa pagkakaron kay lagi developing story pa ni nagpadayon pa ang mga otoridad sa pag-imbestigar niini mga higala unsa kani mura magbatan-on man sad ning namusil unya mga batan-on sad ang biktima kontra bakha ni sila or kana lang random lang ni nga pagpamusil no mo nay pait og random nga pagpamusil unya makapangutana dayon tangan man wa day security guard ning eskwelahan dili day masusi kun doon na bay nagdaog deadly Armas, weapon deadly weapon dito. Kuya sa ni Sir John kay ang usa ani sa report no mga initial nga report nag-ingon kay duha ni ka suspect. Duha Duha ka suspect ang usa ni ini kay child in conflict with the law. so Nanay record. Nanay record. Kuan din CICL. CICL. Kanang child in conflict with the law dili man ka prisuhon gidayon kon minor de edad pa ka pero ipailawom ka og rehabilitation center Reformation reformation program. so pait kayo og mauna no naanad na siya og lapas sa balaod kinsakha ni siya o kontra ba kaha unsay motibo dili pa gid nato masulti dinhi kay nagpadayon pang investigasyon di man punta magpataka og unsa lay naa sa report nga atong nakuha mao ra poy among paambitan diha kaninyo mga higala. So muna ang among pagpaambit mahitungod nining usa ka breaking news subo nga palandungon nga dunay tulo ka mga batan-on nga nangamatay sa usa ka school shooting sa San Jose National High School karong hapit ng udto. Nining adlaw Hunyo 22. Sugod sa klase, sugdan day nila pud og duguon nga panghitabo. 10 minutos na pasado alas 12 sa laing bahin mga higala. Atong hisgutan karong udtuha ang mahitungod sa balaod sa pamilya. Dunay gitawag ni sa in English og family law, Attorney Miko. Yes. Mga relasyon tali sa mga sakop sa pamilya, bana nga dos asawa, ginikanan nga dos sa ilahang mga anak ug mga apo. Kining nganong importante ni tungod kay kitang tanan dunay pamilya, no? Ang tanan nga mga tao dunay pamilya somehow, dunay anak, either dunay anak or dunay amahan, dunay mga igsuon, dunay inahan, nagpuyo ta sa usa ka bubong tipon sa mga sakop sa atong pamilya. Unya dunay balaod nga naglambigit nato sa atong relationship nga mga sakop sa pamilya. Unsay significance ni Attorney Miko? Okay, so kani manggod kasagaran Sir John, ang kaning mga balaod bahin sa kaning pamilya, makit-an jud ni nato sa giingon nga family code, no? Kaning civil code nato og naay portions nga itong civil code nasay ang main jud nga document ang gitawag nga family code. Nangari ang nagpakita nga sama sa topic siguro nato no ang kaning relasyon sa support bahin sa support no. Obligado ba ang amahan mo so hatag og suporta sa anak bisan way kasal? Obligado ba ang lolo og lola sa kasal? Kanang mo sa pag-support. Ani nga anak ka unya unsa man taman ang kani nga support kay kasagaran akong madunggan Sir John no labi na sa mga Father's Day no bago rin gahapon na to gi-celebrate ang Father's Day. Bago rin na to na celebrar basin na sa mga fathers nga medyo nagkiat-kiat mangutana sila nga obligado attorney obligado ba ko mo suporta sa anak nako nga di pa man kasado. Okay. No, mao na yung mga pangutana. Kinahanglan ba nga gikasal gid mo sa iyang mama aron suportahan ang bata? Unsa man ning matang sa support financial? So, kani Sir John, ang bahin sa suporta kasagaran manggod nga madunggan nato no kay moingon na sila support kwartara na. Not exactly no. Atong basahon nga ri base sa Article 194 sa tuang Family Code gaingon. Support
comprises everything indispensable for sustenance. Unsay pasabot ana, no? Dwelling, balay, Oh. pagkaon, sinina, medical attention, education, and transportation. So daghan di ini dili kay usa lang ang support nga imong mapahiluna pananglitan balay. Balay. Dili way ka pasilungan ang bata imong anak. Way ka katulgan. Way kakatulgan. Oh. So ang kaning mga amahan sa nato obligado ni sila mangitag paagi, no? Para matagaan ni sila og support ang ilahang anak. Amahan ra ba mo dunay kaakuhan ana hastang inahan sad? Mutual na siya, Sir Jun. Mutual. No? Mutual na siya. Silang duha. Silang duha. Now, ang kanisad kasagaran sad nakong madungog nga misconception bahin aning concept unsa man ning animala ang kaning support, no? What kind of creature is this? Sige. Muingon man gud kasagaran nga madunggan nako. Ang support kuno pwede rag bisag unsa nga kantidad ang ibutang. Oo. Pwede ra di ay og 10 pesos? Oh, mo sa ang kasagaran giingon ha. So, hayahay sad kayo siguro ang mga amahan nga medyo kiatsad. Oh. Gis ra ihatag lisod sad, no? Ang kaning support man good is naadyo ni statement nga ri in keeping with the financial capacity of the family. So unsay pasabot ana? Kung panalitan ang anak kailangan mo adto og eskwelahan, kailangan mo kuan og support kanang education, dwelling, clothing, medical attention, unya na siya sa private school kay mo'y naandan, mao na ang measure of support nga ang ato ang basihan. Dili sad na pwede sad nga bali, no? Ang naandan kay private school, ang ihatag pang Public lang. public nga budget, lisod sad, no? It has to be commensurate sa agi sa pamilya. Labi pag dakog income ang amahan. Yes. Nya tihi kay siya mohatag og support. Oh. Kasagaran na makita na mo lagi, gis ra kuno ihatag, Yeah. no? Aligre sad, no? Dili na siya pwede Dili na makabantay. dili na mao inahimutang sa balaod. Yes, So maka-claim ang bata or doon na bay tulubagon ang amahan nga mapakya sa paghatag og support ngadto sa iyang anak. Yes, naa jud, no? Naay kanang pwede na siya mahimog civil action, Sir Jun, for claim of support. Nasay uban nga kung grabe na gini kayo, masaka ni siya og criminal action. Mahimo di ay. Una kisa may mukiha ang bata. Di ang inahan or ang parente sa case okay. may be. Doon ay guardian. Nay guardian, Kay minor man, dili man na siya expected nga suhito na siya sa Yes. balaod. No? Kuyugan lang siya aron masuportaan. Ang kasagaran nga akong madunggan, dili hinuon ni tanan, kanang dunay anak sa sulod ug dunay anak sa gawas. Anak within marriage ug anak out of Outside. wedlock. Out of wedlock. Kasagaran ang anak nga naa ang iyang asawa iyang suportaan pero kalimtan niya tong anak niya sa gawas. Dili na ba obligado nga amahan kung anak niya sa gawas or inahan anak niya sa gawas? Ato nang klarohon, Sir Jun, kay kani magud usay makita ni nato no nga kasagaran na ay mga siguro mga ingon na lang siguro ang mga amahan nga na sipyat, no? Mga nasipyat duha ka pamilya ang gi atubang. Ang kani magong konsepto sa support atulong basahon ha. Article 195, no? The following are obliged to support each other to the whole extent. Number 1 ang spouses, no? Ang kaning Okay. mag-asawa, no? Ikaduha, legitimate ascendants or descendants, mga lulog lola on that line, no? Parents and their legitimate children and parents and their illegitimate children. Okay. So obligado gihapon na ang kanang example sa atong example ganina nga ang amahan baron or inahan, obligado gihapon na mosuporta, no, sa ilahang illegitimate nga anak. Basta anak nimo suportaan nimo bahala na og puros na kamagwangan. Okay, puros Sakto na siguro, kamagwangan na sa inahan. Okay, lain-lain maginahan. Okay. Okay. So, dili di ay mahimo nga pasagdan lang ako to. Total, anak rabi to tos gawas. Kanirang di asa sulod akong atimanon. Dili yun na pwede, Sir John, no? Ang atong balaod, klaro jud kayo, nga ang kaning support, bisag illegitimate child ka, obligado kang muhatag. Wa say discrimination ini Attorney Miko kung ang anak lalaki ba o babae. Yes. Kay naaman say favoritism ang uban nga kaning laki ako niyang panggaon kay liwat ni nako pero kanang babae absagda na di ko ganahag anak babae. Wa na discrimination, Sir John, no? Kasagaran na ito makitaan,
depende siguro basin mas dakog kaon ang lalaki. Oh, okay. Mo din ang dunay mga komedya ato ni saktan og komedya aron dili kayo dry ang atong discussion. Munay daghang wingon nga kung kita gani kog dato unya mingon nga madam kana nga wa man moy anak unya. Perti man daghana sa inyong wealth, inyong katigayunan. Mahimo bag magpa-adapt ko nimo? Oh, anyway, di na ka mo gasto na ko gatas kay dako naman ko. Red horse na lang. Oh, red horse na lang. Kuya, sa no, kanang nasa na concept sa adoption. In fact, ang kanang adoption, kuya, sa na nga discussion, taas-taas atong oras siguro, ana. Ito lang siguro na lain na lang episode tingali ng maghisgotag adoption. Pero kanang adopted child, member gihapon na sa family. Kung na perfected na ang adoption. Okay. Natay ka ng bag-o nga ruling, manggod, Sir John. No? Kaning at sometime 2020 ni siya girule. Bago lang yung kayo. Bago pa ni siya. Ang kaniadto, manggod, ang kanang moingon tag adoption, ang adoptive parents ray mutubag. No? So, unsay may tabo, panalitan. Ang nagsagop. Ang nagsagop, no? Ang nag-adapt. Pag-adapt ani nila, ang kanang say for example inheritance sa lolo dili na mahatag sa katong adopted. Okay. Motong kaniadto. Kay dili na biological niya nga apo. Yes. Adopted ra na. Apan, ang bag-o natong balaod karon kung mo-adapt na gani ka, unya adunay inheritance nga gikan sa lolo ug sa lula, Pwede na. pwede na. Kanindot di ay sa ma-adopted, no? Ang sakto jud Sir John, pero ato sang tanawon ang konteksto. Nganong naabot man tagingani nga pwede na ang mga adopted mo'y maka-inherit. Kay but hanahon-naon ato sa nang i-classify, no. Namanggoy mga anak nga kanang sakto ang kuan outside of wedlock hinuon wa pa nakasal pero why gitawag nga legal impediment. Unsay Why babag? Why babag? Unsay pasabot ana? Panalitan, single lang silang duha, pero nakaanak sila nga wa pa sila nakasal. Okay. In that case, considered na siya as legitimate ascendant-descendant, no? Mudagan ang kayamanan padung atong tawhana. Pero mo nay nahimutang sa family code, ha? Dili na buhat-buhat ra na mo Atty. Mico diri na ay gibasa ana nga balaod. Now, apan pananglitan kanang say for example anak jud sa gawas, no? Anak sa gawas sa lain nga babay. Ang kana siya medyo duda-dudahan na siya, no? Nay certain complications ni ana kay nganuman dili naman na sila legitimate, no? In so far as the marriage is concerned. Dili na mo apply tong why legal impediment. Doon na nay impediment. Legal impediment. Lisod sana ato sa nang diskusyon siguro sa sunod nato nga mga episode sa atong programa. Okay. So, mao na siya Sir Jun, no? Kanang angay jud ni natong sabton unsay mga entitlement labi na nay mosulod nga pamilya, nabay adopted or nabay kanang anak sa gawas nga wala pay kasal pero walay legal impediment. Atong hisgutan ron ang support, no? Usa ra na ka aspect sa family law, no? Ang support nga gikinahanglan gikan sa ginikanan paingon sa anak. But human sa mga pahinomdom isgutan sa nato ay mugbiya diha mga higala kay interesting kay ni ang mahitungod sa unsa may bahin sa inheritance ko ng mga kabilin nga mga kwarta, property ug uban pa kinsa may angay nga makadawat ana. Apan inighuman na sa mga pahinomdom. Bring health into your home. Ako si Tita M, ang woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Maglain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko. Pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala
Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lactopathy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lactopathy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lactopathy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopathy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lactopathy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopathy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopathy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Lactopathy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopathy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopathy and bring health into your home. Bring health into your home. Atuntag na ron mga igalalas 12:25 na sa kaudtohon. Hinautuntang nga enjoy mo sa inyuhang pagpaniudto. Samtang nga nagtanaw, naminaw mo nining atong programa ang balaod ug ang katawhan. Naaba mo magtanaw sa Facebook live streaming o naminaw mo sa mga radio stations nga nag-hook up nining atong programa sama sa 98.1 DYPS BT Radio Tuburan ug 95.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan. Yun padayon ta sa mas giingon na nako among isgutan ni Attorney Miko ang may tungod sa inheritance. Importante kay sa ning inheritance kay kanagong kabilin madato og mapobre or igo-igo lang na amang gyoy mga property na ay gamayng kwarta, tingali na ay juteng yuta o mga negosyo ba. Unya, kinsa may maka-inherit, ang legitimate child ba o ang illegitimate child or both? So ato nang klarohon sa Sir Jun, no? Kani manggong nakasagaran sa natong makitaan nga nay mga issues, no? Moingon sila nga anak man kasagawas. Oh, so wala kay labot sa mo ang ano, no? Oh. Kuya usag kayo murag ma-expel na lang hinuon pa sa inheritance. Murag kuan makahila kag popcorn. Napay mga sagpa-sagpa ginagmay, mura nagkanang eksena, no? Murag telenovela. Pero mo ba na nahimutang sa balaod? Ato nang klarohon Sir John, no? Kani manggong konsepto sa inheritance, nani siya para sa legitimate o para sa illegitimate. Okay. So klaro jud ni siya Sir John, ang tubag jud sa inyong pangutana kung illegitimate child gani ni siyang bataa, bisag as long as maklaro jud nga imuha ni siyang anak, bisag anak lang sa gawas, mahug ni siya entitled gihapon sa inheritance. One half ba? Katunga ba sa madawat sa legitimate child? So nana say distinction mga kabantay. Okay. Kani manggong inheritance. Kaning inheritance kapag mailhan ka nga legitimate child, no? Mahulog ka og legitimate ang imong inheritance kay in its full extent unsay pasabot.
kung pila mo ka mga igsuon, no? Pila ka igsuon og sa imong inahan, no? Pananglitan upat. Upat, no? Say for example, upat unya na kay inahan nga naibahin sad, naman naibahin ang surviving spouse. No? Okay. So ato lang butang og example. So mahog nga 5 mo kabuok nga eredero. Kay bahinon ang dunay inheritance, makahisgot tag inheritance kung namatay na tong amahan. Yes. Only if namatay. So in that case, there's 5 nga heirs, no? Mga heirs sa kaning kabilin sa kaning amahan. Di ba day mahimo nga magbahin og inheritance kung buhi pa ang amahan og inahan? Pwede sad, no? Pwede. Mahog ra na siya og kanang namatay mga special no nga gitawag nga donation mortis causa. Unsay buti pasabot? Donation mortis causa na nagmay nga Latin-Latin, no? Mura ba nay biliban sa mga kliyente kanang may mulatin ang iyang abogado? So kanang mortis causa, Sir John, mo ni siya ang donation nga in contemplation of death, no? Mortis, no? Okay. Causa, no? Ang kaning donation mahog siya pananglitan kung mamatay nako, akong yuta sa kaning Cebu City, akong ihatag sa akong unang anak. Lahi po na sa last will and testament. Lahi sad na, sa last will and testament. Although by implication mahugra sila duol, no? Duol ra. Duol ra og wa pa mamatay pero iyahan nang gilatidaan kung asa padung ang property. Yes. Or ang wealth. So nana na siya kanang distinction, Sir John. So nana ang ilaharang distinction kay kaning last will and testament manggod. Comprehensive ni siya. No? Naay murag instructions nga kamo akong mga anak dapat ang inyong higugmaon, ang inyong kaugalingon ug ang inyong kaning akong legasiya inyong protektaan, no? Naa siya kanang added nga comprehensive. Comprehensive siya. Sa to pa holistic kayo. Na instruction nga di mo pwede mag-away bahin sa yuta. Katong mortis causa kuan lang to. Kanang murag dili kaayo hingpit nga tugon pero gi-delineate na diha og asa padung ang yuta. Ang yuta or ang property or ang cash if in the event nga mamatay na to siyang nag-execute adto. Yes. So, ang kaning donation mortis causa mura ranig ako ning ihatag ha kung mawa nako. Mura na siya ang statement. Kanang anak na may panahon gyud nga ang anak iyang makontrahan di niya bahinan mahimo ba na ubo sa balaod? Kaya lagot siya. Nay certain restrictions ana, Sir John, no? Dili pwede nga kanang gi-hurt man ko nimo. Na-hurt akong feelings. It is inherit ka ditso. It is inherit. Dili na pwede, no? Dili nay grounds sa disinheritance, no? Sama sa attempt sa pagpatay sa ginikanan, no? Sa parents. Kanang musukol lang kag istorya, kiglalis ka. Makiglalis ka, normally dili ra na siya grounds for disinheritance. So bisag strained inyong relationship, kasagaran man gud nako makitaan magpahimo og last will. Di ko gusto sa akong anak kay badlungon kayo. Patay na. No? So di na matagaan hinuog bahin sa inheritance. No? Pero ato nang klarohon mga kabantay. Ang kaning gi-allow sa tong balaod nga disinheritance, usually mga grave na ni siyang mga offenses. Grabe na kaayo, no? So, seryoso na kaayo nga kasalanan. Sa may mga example nini, katong sama atong usa ka example nga attempt sa pagpatay, no? Isuay og patay ang amahan or inahan as the case may be. Ang basta anything sad nga mo charge gani kag allegation, no, nga baseless, no, usa sad ni. Way sukaranan nga mga pasangil. Way sukaran nga pagpasangil, imong gipasaka sa korte ngadto nga kabaw kang baseless. Ang kaning penaltiyan ini labaw og 6 years. Ing ana nga panahon na kanang pwede na siya ma-disinherit. Mao nay usas mga sukaranan or basis nga ma-disinherit ka. Kay ang kuan mo gud ana, Sir John, ang konteksto ana kay anak man tati ka, no? Nya imo man kung gipasangin og say for example massive nga estafa. Dako kay nga estafa or pagpatay ni kinsa ni, no. Imo kung gipasangin lang ning ana nga kabaw man kan di na tinuod. So imo ra kung gilisod-lisod. So mga ingana siya nga konsepto, Sir John, kay yon wa na gyud kamo ilan nako di ay. Yes. Wa na kamo ilan nako as kadugo, so i-disinherit ka. Yes. So mga ingana nga circumstances.
So dili siya automatic kay kasagaran kay ngon di ko gusto nimo kay maldito kay kang anak ka, di ka mo respetar sa kuam, sige kag tubag-tubag. Dili na siya ingon ingana ang basihan nato mga kabantay. Kinsa may mo execute Attorney Miko sa kanang either unsa to donation mortis causa or last will and testament. Pananglitan ang senaryo nga akong ihatag nimo kasagaran ang breadwinner ang amahan man gyud, no? Yes. Oh, breadwinner ang amahan. What if ang inahan mo'y dato? Oh, ang inahan mo'y tag-iya sa wealth. Kinsa may magbuot pag-assign ngadto sa iyang anak. Kinsa may mo execute og donation mortis causa or last will and testament for that matter. Ang iyahang inahan nga mo'y dato o ang iyang amahan nga by affinity na minyo lang sa inahan nga dato. Nindot sa nga pangutana Sir Jun, no, kay kasagaran ba na sa ato no, lalabi na sa Asian nga context, no. Okay. Ang kani magong if we look at it on a perspective sa usa ka pamilya, ang kasagaran yun natong naandan ang tingog sa papa mo'y sundon. Mo'y sundon kay mo'y haligi sa pamilya. So tanang instructions or tanang mando no sa kani nga amahan mo'y dapat sundon. Okay. Ang angay sad natong i-emphasize sa tong balaod Sir Jun, ang kaning pag-execute sa donation mortis causa or pag-execute sa kaning last will and testament, wala nag-delineate, no, wala naglahi-lahi O kinsa. Oh. o kinsa. So pwede ang amahan, pwede ang inahan ang mo-execute sa Tungod na Attorney Miko napay imong sulti. Tungod na anang gitawag og conjugal property. Okay. Ang kani manggong conjugal property, kasagaran manggod natay mga property relations, no? Kaning property relations manggod kung wa tay gibutang nga prenup or wa tay mga dokumento nga gipang-execute before the marriage, mahug siya nga automatic nga conjugal property, no? Absolute nga property. Unsay pasabot ni ana? Tanang yuta or tanang assets nga naa nimo karon nga samtang single pa ka, sa lalaki. Sa lalaki nga single pa siya. Og sa babae sa babae nga single pa sad siya. Mahitabo ana i-join na siya. Tipuno na. Completely. Conjugal property. As a whole, no? Mao na siya ang kasagaran mo nang nagdala og labad, no? Regardless og kinsa nila'y kwartahan. Regardless og kinsay kwartahan, mahug siya nga ay nagkasal man ta, so buto na naon atuan na ning duha. Og sa sugal pa ni kurambos, bakas na ni atuan. Unya, ang mga anak puro maka-benefit adtong ilang duha. Yes. And wa na naingon nga ikaw may gamay ra man ka og assets kay nako, ako'y magbuot unsaon ako pagbahin. Dili ingon ana ang Dili balaod. ana. Ang balaod yun nato fair, no? Kung unsay opportunity sa amahan, naasad sa inahan. Mao din na nga ang uban sad nga particular kaayo mahitungod niya na Attorney Miko mo execute yung prenuptial agreement kanang wa pa makasal sabutan na nadaan ang mahitungod sa mga wealth ug mga properties. Yes, and it's also advised kay nganuman sama sa kasagaran mga example Sir Jun pananglitan na yuta ang lolo, no, ang lolo in this case nga gihatag sa amahan nga samtang single pa siya. Pero kabaw jud tas tanan nga gikan jud sa lolo nga pagkahatag. Pero nagkasalman siya sa lain nga nagkasalman sila sa ilahang misis, no? Pagkasalan na automatic na siya nga conjugal property. So mahug siya nga ang pagka-aspect sa inheritance nga gikan unta sa lolo padung sa anak, mahug nag-joined property ilahan ng duha. Kung pananglitan, no? Pananglitan lang, no? Simbakaw palayo, mamatay ang kaning amahan. Ang inahan na apa. Kunya kaning amahan nga sa tong example medyo kuan man sad bugoy-bugoy man sad. Ang gihimong paris batan-on. Ya paghimo sa paris nga batan-on na pa may taas-taas pa yang panahon nangitag lain. So ang mahuga na Sir Jun, ang kaning bahin unta nga gihatag sa kaning amahan maadto na sa kaniyang misis nga nagpakasal og lain. So kinsa may makabenepisyo? Ang kato ng lain nga gipakaslan. Mao na siya. Surviving spouse ang buti mo ipasabot. May mo nagbabae, may mo laki, asawa or bana. Now, unsa may binahinay sa surviving spouse o mga anak? Okay. So, kani manggong ato natong na contextualize ang katong
conjugal property, no? Okay. So, sa usa ka panalitan sa usa ka mga magtiayon, ang ilahang assets nga nabilin tungaon pa na, no? Number 1, ihatag sa ang portion ihatag sa katong estate kung nay namatay nila, ang usa pa dong sa surviving spouse, no? So, nanong tungaon man na siya kay presumed man nga conjugal ang tanang property. Sa tunga sila atong namatay kining surviving spouse mo ni buhi. Yes. Whether asawa or bana, mao na siya buhi. Katunga ang iya. Yes. Ang pikas bahinon sa mga anak. Apil ang asawa, no? Ang asawa makadawat maghihapon siya og isip usa ka eredero, no? Ay, so duha yang madawat. Duha yang A madawat. surviving spouse, unya isip Eredero sad. parihag bahin sa iyang mga anak. Yes. So panalitan sa tong example ganina Sir John, no? Day upat ka anak. Sa katong usa ka propertiya divide og half para sa share sa surviving spouse. Ang katong na remaining nga half mo toy i-divide og kalima, no? Ang kalima ana sa katong upat ka anak o Plus siya. sa asawa. Kaduha day makadawat ang asawa. Yes. Or bana for that. Or ba na matter. example. Kung namatay ang asawa una. Dako bahin di ay. No, hinoon sila may ginikanan niya. Sila may appeal man siya sa tag-iya sa conjugal property. Unsa man ang term nga legitim? Okay. Ang kanang legitim mahug na siya earmarked sa balaod, no? Mao to siya ang akong gidiscuss ganina nga ang kato ganing nabilin nga i-divide into 5. Mao na siya ang standard if walay kanang last will and testament, no? Divide ron siya kalima. Pero pananglitan naay nakaingon nga to sa last will and testament nga ang kaning portion sa akong mga yuta ang akong ihatag ani kay 60% akong ihatag sa konbento, no? I-donate niya. I-donate niya. Ang kanang 10% nga ni sobra mo na siya gitawag nga illegal nga aspect kay nganuman the legitimes is only 50% of the estate. So ang kanang portion nga gitawag nga free portion naman ay legitimes ug free portion. Ang kanang free portion mo na siya ang bahin nga pwede i-donate or pwede ihatag in accordance, no, sa will aning testator. Testator. Katong gahimo sa last will and testament. Okay. Testator day ang ana. Doon ako'y mahinumduman nga aligre nga istorya ana. Attorney niya pamantay panahon. Doon ay amahan nga doon na siya mga anak, mga babae puros niya. Ang amahan ni pusta man siya og substicks. Unya, wa siya kay bawo nga katong numero nga iyang gipustahan. Mo day ni daog. Ni daog wa rabay lain nga kasaw siya rang usa. Solo winner siya. 100 million. Okay. Apan ang mga anak nga nahibaw sa unsaon ta man ni sis og atong pahibawon si Papa tingali og sa tungod sa kalipay mamatay niya siya dayon sa kanang heart attack ba makalitan Excited. siya. So ug kitay musulti kita niya noy makaingon nga namatay. Siya magpatabang ta naaman tay amigong pare. Amigong po kay na ni Papa. Kining pare atong ingnon. So ang pare ilang gihunghungan nga kadaog sa Papa og sweepstakes pero dili mi kadiretso og sulti niya. Di mi kadiretso og sulti niya nga nakadaog siya kitingali niya hinuog mamatay siya. Tungod sa kalipay ba ma-overwhelm siya. Yun pare sige unya ako mo'y musulti niya. Tuod man yang yadto siya bye magbay man lang siya amigo man sila sa pare. Siya padre ni amang ka. Siya duaw lang ko nimo pero nakoy pangutana nimo bay. Inga din siya nga pananglitan bay og mo taya ka sa sweepstakes niya makadaog ka og 100 million. Unsay imong buhaton? Wa maghibaw ang katong amahan. Siya padre mahitabo gani na nga makadaog og 100 million. Ang katunga akong ihatag nimo. Ditsog kamatay ang pare. Siya mo na excited. Kay bawagod siya tinuod tong 100 million na katunga. Dito kamatay. So, mauna kanang paghatag og bahin ba? Naanay daghang lain-lain nga mga circumstances.
nya nakakuan sa daan nga mo sa nitong gidiscuss Sir Jun kay kasagaran sa natong mga kauban no, mga kabantay, kasagaran mangutana nga, attorney, pila man ang akong kuan ani sa akong inheritance kay wala mo ko nakasabot pila ang computation. Kading computation mga kabantay medyo complicated jud ni siya. Kung namoy mga question sa bahin sa inyong computation, pwede ra jud mo pangutana. Wala din hard and fast rule or naay formula. Wala naay formula. Na siya formula Sir John, no? Nadyo na sa tong balaod, pero naman sad gyud mga circumstances nga lahi-lahi. Lain-lain. Panalitan. Moingon ta nga, kaning yuta kay ato jud ni. Apan pagtan-aw day sa records kay naay claimant. So mo na siya ang naay complications, no? Mo na siya nga advice jud nako mga kabantay kung ganahan mo na may kailang abogado, might as well duolo ninyo or pwede ba mo message na lang sa moang Facebook para atong ma-address ang inyong concern. Okay. Ang pangutana nako before nga mo commercial na sad ta para sa last portion sa aton tulumanon karong udtuha. Ang balaod sa kining family code sa Pilipinas, pattern ba po ni after the family code of the US or lain-lain ang mga provisions ini kay kita gipattern ni sa Asian countries o niya ang ila westernized to dito sa Amerika. Pupariha ra ba o dunay kalahian? Okay. Nindot sa da kapangutana Sir John no kay kasagaran ba nato mga balaod kay patterned after the United States no, nga laws no. Apan ang ato amang good nga family code is distinct by nature. Okay nga naman. Ang ato ang family code wa pa ba taga-recognize og kanang gitawag nga divorce, no? Bitaw. Wa patay ka ng konsepto sa divorce. Annulment running ato, no? Annulment na siya. Ato siguro ang discussion sa unsay nakalahi. Legal separation, annulment, o kuan. But later na nga mga episode sa aton tulumanon. So ang kaning ato ang balaod jud sa when it comes to family code is very different. Kay nga numan, number one kaning konsepto sa legitimes, no? Ang ikaduha ang kaning guidelines sa pagdisinherit. Kaning mga balaod sa gawas moingon tag kanang mga kamakit-an nato sa salida nga nagpabadlong man ni akong anak, ako ra ning i-disinherit. Sa ngadtong jurisdiction ngadto pwede na apan sa ato dili na grounds jud, no? So nanong ingana man ang style sa ato ang balaod. Kay kani manggong issue sa pamilya kasagaran mo jud ni natong pirmi makit-an sa korte, no? What do you mean by that? Kanag tanan man sigurong pamilya Sir John, no? Labi na sa itong mga kabantay naka-experience siguro nga di na lang makumpleto ang family reunion kanay portion sa pamilya nga gaaway sa yuta. Okay. So because of our nature, our Filipinos or the Asian nga nature nga very kanang litigious ba kanang musong dayon og korte. Gusto ka broken to. May ana ba kanang init high kay blood, no? Kanang init kayo. So mo na siyang gi-designate na lang sa korte nga nay mga provisions nga kanila nga portion, kanila nga share unya ang sad to say lang kasagaran nung tumakit-an kay di siya masunod. Mao nang wa ko man nagpangutana nimo bahin ana. Doon na ba'y kalainan ang balaod dinhi sa Pilipinas, family code of the Philippines ug ang family code in the US kay dili ni amo panghambog kini sa Attorney Miko nag-eskwela taon nig Harvard didto sa US. So hito po ni siya sa mga balaod sa gawas. Okay. So mga higala mo padayon ang atong tulumanon kining atong gihisgutan ron daghan kaayo tag mahimong hisgutanan pero di masad mahuman maabtan tag alas 5 og tanan nga mga musod sa atong unahuna nga balaod atong hisgutan. So kuan lang family laws lang una ron ug mobalik ni human sa laing hutong sa mga pahinumdom. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks,
LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lactopafi katong nasakit ko, na-diagnose ko nga na ako'y kidney stone noong Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa Lactopafi. Niya, 3 times a day. Niya, after 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako, dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatud-an dyan nako nga tinuod dyan siya nga. Naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop kog inom og tambal and I just use Lactopafi for 2 straight weeks unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo na moingon kong tinuod jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital. Pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko lain paagi. Ngunit siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang Lactopafi no siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya sakit niya iyang giimnom. So ako gid siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iyaha para matotally cleanse na jud siya unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left na apay gamay na lang gid siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lactopafi. Religiously gid na nagainom. Okay, balik ta sa atong tulumanon. Doon online 9 minutos nga nahibilin sa dili pang alauna. Uban ni Attorney Miko Sanchez Zabaliero ug ning inyohang kabantay June Carillo. Kay predominantly Catholic man ta nga countries ato pa labing daghan ato dinhi mga Roman Catholics no apay daghan nga mga relihiyon pod but predominantly Roman Catholics mao na nga ang kaparian kanunay nag-awhag nga do na gani magpuyo-puyo pag minyo mo kinalang do na mo'y benefit of marriage. Kung kanang kaminyoon Attorney Mix usahay ari na kaslon kas mayor usahay kaslon ka sa huwes apan kana doon na sa kanang kasal gyud sa simbahan yes. no unya puro na sila valid nga kasal pero kanang puyo-puyo gitawag sad na sa balaod og common law marriage kanang kapuyo kanang common law lahi na sa balaod nga kanang gisuwat gislibro common law practice na lang gina now
dunay mga nangaminyo, dunay nagtipon with the benefit of marriage, dunay po without the benefit of marriage, nag-live-in lang. Yes. Unsa may significance sa live-in partners in accordance to the family code. Okay. So, may sa na atong nabutang og konteksto, Sir Juno, kay kasagaran natong mga labi na sa generasyon nato karon kay murag mo kontra man sa konsepto sa kasal. Murag mo kontra nas konsepto sa kasal, ang ilang komedya nga dako kuno gastong kasal, labaw pang kadako gasto ang magpaanol. No, tinuod yun na, no? Pero ato sa ning i-contextualize, Sir Jun, kay ang kanimanggong kitawag nga common law spouses is not recognized in the Philippines, no? Kung sa may pasabot aning common law, mga kabantay, kaning mga common law spouses mo ni siyang mga isama sa mga jurisdiction sa United States or sa Australia, no? Mga ubang nasod. Kaning common law spouses mo ni siyang panalitan mga nag-girlfriend boyfriend ba mo, nagtipon mo usa ka balay for 5 to 7 years, no? Upon sa 5 to 7 years, you're considered by law as spouses already. 5 to 7 years. Oh, depende na, no? Usually na 5, na uban 7. So, depende na sa jurisdiction, but mo na siya nga presumption. Pero kuan magun ni attorney, doon na magun ni komplikasyon kay pananglitan ang nagtipon puros babae, kay naa naman roy mga lesbians, mga tomboy o babae, og lalaki o gay, kanang mahuyang, dili man na kaslon sa simbahan. Kaslon ba na sa huwes? Dili sad. Dili sad. And so far as our laws at the moment is concerned, wa pay pasaka nga LGBTQ nga marriage, nga recognition of their marriage. So as a consequence, dili bisa ganahan pa sila magpakasal, dili sila makasal. The most that they could do is to stay nga magpuyo-puyo lang. Yes. Mag-live-in. Apan naay jurisdiction ana, Sir John, bago lang last year. Okay. Ang jurisdiction ni ani, ang kaning giawhag sa Korte Suprema, gaingon sila nga kung pananglitan gani nga, say for example, LGBT couple mo same sex, no? Same sex nga couple, they are entitled under the protection sa Article 148 sa ato ang Family Code. Unsay pasabot? Ang Article 48 nag-ingon nga ri, in cases of cohabitation that they fail to have the capacity to engage in marriage, no? Babae man na siya or laki og laki. So dili jud sila ma-classify as qualified, no, for marriage. Only the properties acquired by both parties through their actual joint contribution of money, property, or industry shall be owned by them in common in proportion to their respective contributions. Pasabot. Pasabot. Panalitan sa kaning same-sex nga couple, ang usa ani nila mo'y nag-contribute 60% or 70% sa ilahang common nga mga properties, no? Kana ilahang mga day-to-day nga expenses siya gabayad. Ang usa kay 30%. Kung pananglitan mag-divide na gani sa properties, ang kaning 70% nga portion will be owned by katong naghatag sad sa 70%. Ila jud nang i-classify, no? So kung 70% sa ato ang day-to-day nga kinabuhi, 70% ako gagasto. Kunya magbuwag ta, so to speak sad, kung 70% sa to ang assets mo, say ako okay. So mo na siya in ato lang jud ning timan-an, mga kabantay, no. Ang first jud ani, it depends on their actual joint contribution, no. Pananglitan gani dili jud ma-prove kinsay actual nga expenses. Ang presumption sa balaod kay equal. Tunga. So, kasagaran mo gud na ako madunggan kay, nagpuyo naman kami may naggasto ini, equal na siya automatic. Dili na, mga kabantay, no? Dili na mo hinaas balaod. Dili na mo hinaas sa balaod. Ang naadjud nga ri kay actual joint contribution. So, i-determine pa na siya kung pila jud ang hinatagan sa day-to-day nga expenses. O apply na sa tanan nga nagpuyo-puyo, whether same-sex or lakig babae yun. Yes. So mga heterosexual couples, it also applies. Kani nga provision, Sir Jun, usually naani siya applicable sa kanang mga nay-anak sa gawas, no? So ato sa ning basahon sa kani, if one of the parties is validly married to another, isip na usa ka pamilyado na nga tao, no? The share in the co-ownership shall accrue to the absolute community
of the existing valid marriage. Unsa ng absolute community? Mao to atong gihisgutan nga katong naibahin-bahin sa partners, no, kung pila ay lahang porsyon. So unsa may mahitabo pananglitan ang ato lang ibutang og example. Ang amahan na legitimate nga pamilya pero gusto magkiat-kiat ginagmay na ay lain anak sa gawas or na pamilya sa gawas, na kabit, so to speak. Ang kaning iyang relasyon sa kabit nagtukod silang balay. Ang pananglitan gani nga mag-dissolve na sila sa ilang marriage or mo pass away ning amahana, ang kaning portion unta nga ihatag sa amahan will redound to the benefit of the existing family. Dili mabahinan tong kabit. Mabahinan na siya in so far as her share is concerned, no, which has to be proven by actual contribution. Pero kasagaran man gud sa kung makitaan nga example, Sir Jun, ang amahan ray gagasto. So unsay mahitabo, no, bot pasabot kung ingana gani ang sitwasyon, ang tibuok balay mo'y maadto sa existing nga marriage, no. Mahog na property. Why bahin ang katong mistress lugar? Walay bahin unless ma-proven nga naa siya gi-contribute. Unsa man ang matang sa contribution nga gipasabot sa balaod? Kanang nitabang siya sa gastuhan sa ilang panagtipon? Okay. So ang kana manggod siya nga in so far as this provision is concerned, ang presumption na ini kay makuan siya kaning actual contribution na jud ang basihan. Pero nailain balaod, Sir John, kung pananglitan kato ganing capacitated to marry each other, kanang presumption nga kanang ni contribute ni ang asawa based on keeping the family home, no, mo na siyang mo apply na nga presumption. But in so far as those nga katong example nato nga nay anak sa gawa, nay kabit, no, pananglitan, nay kabit, ang kaning entitlement sa kabit kay mahug siya zero kung wala sila ni contribute sa pagpatukod aning balaya. Aha. Okay. Hisgot man tag-contribute niya. Apiki naman tas panahon. Kining panapos lang ni istorya nako. Diyan ni appeal og beauty pageant. Nya, gwapa lang to siya, pero wa kay siya brains. Kay beauty and brains mag yun ang beauty pageant. Good? Nya, pagpangutanan na naman ay question and answer. Q&A. Yun din nga. What can you contribute to world peace? Nireact siya nga, ay, abi na ako beauty pageant ni magtampo-tampo pag hindi ay. So he's got a contribution. Mga ikalawa, naging may panahon, ma-overtime na may Attorney Miko. Daghang kayong salamat sa inyong pagpatronize, inyong pagtanaw, pagpaminaw sa atong episode karon sa tulumanon nga ang balaod ug ang katawhan. Kini gidalit uban ang maing tinguha sa Lacto Puffy sa magpadayon ang atong mga programa inyo nang masayra unsa ni mga produkto sa Lacto Puffy ug sa Asil Laboratories. Meantime, kami magpasalamat sa inyong pag-ubanamo. Kami ang inyong mga alagad, inyong mga kabantay. Ako sab ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Miko Sanchez Zabaliaro. Daghang salamat. Ako si Jun Carillo. Antong susunod gayon. Maayong udto, maayong pagpaniudto. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. 24-hour service, Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching all the 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band, El Nuevo, Bantay Radio, El Nuevo, Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.